Hello and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to, gagawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising na Aquarius. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. At kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo at para saan ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para po dito. Tandaan natin na yung mga readings, they are for guidance purposes. May free will tayo, so gamitin natin ito na maayos. And also guys, kung naghanap po kayo ng mga charms, crystals, and tulad nito po, at mga spell works, tulad po ng prosperity spell or love spell, i-message nyo po ako sa ating official Facebook page, which is the same name, Tarot Page Philippines. Okay, so, Aquarius, kamusta ka na ba? Ang dami mong cards eh. Okay. Kamusta ka na ba, Aquarius? Natin yung kung ano yung current energy mo. So, actually ito for September, ano to, itong horoscope, weekly horoscope to is for September 11 to 17. So, we have here the Page of Cups and number 38, to be fair. Minsan talaga ang hirap na feeling natin, no, na wala tayong boses, parang feeling natin na iniintindi natin yung mga tao sa paligid natin. Yung feeling din na parang hindi nila tayo maintindihan. Mahirap 'yun. Kasi andun yung point na wala kang matakbuhan, wala kang mapagsabihan ng totoong nararamdaman mo o yung mga sa loobin mo. Ang hirap kasi naiipon lang siya. Siguro kaya nakikita ko dun sa card na 'to, marami sa inyo sa House of Aquarius. Mostly yung nakakaramdam kayo somewhere dito, yung mga naramdaman nyo, puwedeng heartburn or parang banda dito, eh. Heartburn, mahahapo, hirap huminga, palpitate, mga gano'n, mga related na mga gano'n. So, nag-a-acid yung acidity. It's because yung emotions mo medyo masyado ng malakas, hindi na kayang i-contain ng katawan. Yun yung point na parang feeling mo na lahat, siguro pinakamaganda na isip ko term na feeling mo pasan mo ang maraming bagay. And andoon na wala kang mapagsabihan, parang andun ka sa point na gusto mo mag-breakdown. Ano ba kasi pumipigil sa'yo? Ano bang ay Four of Swords tsaka number 14, Truth be told. Actually, feeling mo lang eh. May nagsabi sa akin nun, feelings can lie and they will lie most of the time. Yung mga naramdaman natin minsan, nagsisinungaling yan. At madalas, or may mga oras talaga, magsisinungaling naramdaman natin. Ando na yung pipigan sa'yo with the 4. 4 kasi is about structure eh, tapos mind. So, andoon na hindi lang basta feeling, pero siguro sakit na talaga ng karamihan ng mga Aquarius, in-overthink mo, in-overanalyze mo. Minsan, kung ano yung pinakasimpleng explanation, yun talaga ang totoong dahilan. Minsan kung ano yung pinakasimpleng bagay, yun talaga ang nagaganap. Kasi nakikita ko dito sa cards mo din, Aquarius, yung minsan nahihirapan kang tanggapin din kung ano yung totoo. Minsan, alam mo yung may ugali ba sa inyo na pag pinagsabihan, andon for the meron kayong rebuttal, meron agad kayong isasagot, meron ulit kayong dahilan. Minsan kailangan natin makinig. Yung overthinking natin, doon natin gamitin sa sinabi sa'tin. Kasi nagsasalita yung mga taong 'to sa paligid mo din, yung mga concerns sa'yo, mararamdaman mo naman, eh, na concerned sila, na sinasabi yon sa'yo or pinaparamdam sa'yo kasi meron kang may puwang ka sa kanila. Pero andun yung point kasi, 'wag mo siya i-take ng as offense. Tignan mo siya as a way to make yourself a better person. Minsan kasi kumbaga, yung dumi, makikita mo yung dumi mo sa kamay, sa balikat, ganyan, sa paa.
Pero yung dumi mo sa mismong mukha mo, hindi mo makikita. Kailangan mo ng salamin o ibang tao para magsabi sa'yo na meron kang dumi sa mukha. Gano'n yung ginagawa ng universe, nagpapadala siya ng mga tao na puwedeng magsabi sa'yo nun. Take mo into consideration yung mga bagay na yun. Kasi nakita natin dito, one of your crowning glories na rin is the chariot and 27 exchanging gifts. Alam mo, Aquarius, may mga gusto kang balikan talaga. Kasi alam mo yung impact ng mga taong 'to sa'yo. For the Mercury retrograde talaga tayo 'no, ikaw naman ngayon ang mangungulit. Bakit hindi ka mag-reach out in a proper way? Bakit kailangan may iba kasi sa inyong ginagawa, nagre-reach out kayo dun sa mga tao na sa past niyo in a form ng papansin. Alam mo yung simpleng kamustahin mo, ano ng balita sa'yo, um, ano ng ginagawa mo, okey ka pa ba? Mga gano'ng bagay hindi natin kailangan na magpapansin kasi matured na tayo, eh, Aquarius. Kumbaga nasa tamang hustong pag-iisip na tayo. The card is saying na it's time naman na you reconnect sa mga taong 'to. Nararamdaman mo na kailangan magkaroon ka ng outlet with them, eh. Kasi sila yung nakakaintindi talaga nung nararamdaman mo. Sila yung nakakaintindi nung pinagdadaanan mo. Reconnect with them. I-rebuild mo yung bridge mo. Yes, karamihan sa kanila talaga ng mga kokontakin gusto mo ma-contact, sabihin lang natin kung hindi masakit magsalita, direct to the point masyado. Pero yun kasi yun, eh, the truth really hurts. Kasi kung isu-sugarcoat pa nila, eh, kung dun din naman ang puntirya nila, pinahaba pa nila, eh, di diretso na lang nila, 'di ba? It's time that that connection is very necessary then, it's very needed. Ano bang foundation mo kasi? The Hierophant tsaka All That Glitters. Alam mo, hindi dahil ito yung isang katotohanan na mahirap tanggapin, eh. Hindi lahat ng mga tao na maganda sinasabi sa'yo is may magandang intention din sa'yo. Hindi lahat ng tao na mabulaklak ang sinasabi, eh, totoong garden 'yan. Minsan, it's a trap. Actually, 'di ba, kaya minsan tinatawag na trap din ang bibig, eh. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, yung iba peke. So, it's time that you reassess yung mga tao sa paligid mo. Huwag mong gamitin na basehan na matagal mo na silang kakilala para sabihin, "Ay totoo ko siyang friend. Ay ganito talaga siya." Tignan mo 'to as a whole. Ano ba yung mga ugali nila, pag-iisip nila, papaano sila mag-react sa mga ganitong bagay. Kasi kung kaya nilang magsalita ng negatibo, laban sa ibang tao, hindi malabo na kaya nilang gawin 'to 'pag nakatalikod ka. Pero yung mga tao kasi na kaya nilang sabihin yung negatibo sa'yo pero kaya nilang sabihin doon sa mismong tao na, "Oh, ito yung mali." Yun, I will really consider ko talaga na mga totoong tao 'to, mga genuine na mga, na kaibigan. Pero kasi naglipanan ngayon kasi din ng mga fake. So, mag-ingat ka hindi dahil matagal mo ng kilala ha. Actually, karamihan minsan yung kung sino pa yung matagal mo ng kakilala, yun pa talaga yung masasabi natin na merong mga hindi magandang agenda laban sa'yo. So, be wise din. Huwag kang pabugso-bugso ng nararamdaman. Sa recent past mo kasi, we have here 29 breath. Ano ba? Breath pala to. Breath tsaka card of death. Well, may tao dito kasi na parang nagta-try ka talaga in the recent past mo. Siguro mga 2 weeks, ganyan. 3 weeks to. Na naisip mo na parang kausapin ko kaya si ganito, si ganyan. Kasi may nangyayari in the present na kailangan ko ng help nito or baka makatulong 'to. Andun na pinapaalala sa'yo ng card, ito sa cards mo dito. Sinimulan mo na, tuloy mo, but this time do it in a proper way. Pinapakita kasi ng cards dito din na it's time that you reignite. Kumbaga sa apoy, pawala na yung bagay, gatungan mo na yung mga connection mong 'to, gatungan mo na yung mga relasyon na 'to.
again, 'pag sinabing relasyon hindi lang naman 'to jowa-jowa, lahat ng klase. Puwedeng pamilya, kaibigan. Kasi nakakaramdam ka din, na parang mag-isa ka lang, may mga kasama ka pero parang kini-keep mo na lang yung sarili mo na busy. Pero kasi 'pag mag-isa ka na lang, andoon na nagkakaroon ka ng isip na, "Kamusta na ba ako? Ano na bang mangyayari sa'kin? Papaano kung mawala yung gan'to? Papaano ako? Kanino ako puwedeng sumandal?" Na-overthink mo lahat yun. It's time that you allow yourself na i-continue yung reconnection. Kasi eto yung nakikita natin sa possible na future na ikaw. The Ten of Wands and number 47, go the distance. Alam mo, Aquarius, um, ang puwedeng maging changes na maging ikaw, andun kasi nauulit lang, yung mga nangyayari. Kailangan mo kumawala, kailangan mong basagin, kailangan mong putulin yung cycle. Tigilan mo yung pag-o-overanalyze. Tigilan mo yung sobrang iniisip mo kung ano yung mangyayaring susunod. Tigilan mo yung mga baka mo, yung mga what if. It's time na medyo ayusin mo yung plan mo. Kasi hangga't hindi mo binabago din yung mindset mo, hindi magkakaroon ng magandang changes. Andoon kasi na parang nag-instill, may iba sa inyo, gumawa na kayo ng ito, "Ay, eto yung ginawa sa'kin, bla 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 bla." Ginawa niyo na agad negatibo. Tinanong mo na ba, inalam mo na ba mula dun sa tao kung bakit gano'n yung naging reaksyon, kung bakit yun ang nasabi, kung bakit gano'n ang ginawa? Tinry mo ba gamitin yung pag-overthink mo para mai-analyze mo yung sagot nila? Eh, siguro pinapabalik ka din ng universe na magkaroon ka ng reconnection sa mga tao sa nakaraan para magkaroon ka ng chance para maintindihan mo sila. Ano ba nangyari sa physical environment mo kasi? Seven of Wands, number 50, no place like home. Well, normal lang na ma-miss natin, yung mga tao. Normal lang na makaramdam tayo na minsan mag-isa, that's normal. Pero ang hindi normal is yung parang ibabaon mo 'to, ililibing mo. Ang mga bagay na minsan kailangan hinaharap mo. Kasi nagiging ano na siya, medyo magiging frequent, at magiging frequent pa 'to na nararamdaman mo. So, andoon na kailangan harapin mo. Kailangan bigyan mo ng oras, kailangan bigyan mo ng puwang na, "Ay, ganito pala yung bagay na 'to. Ay, ganyan pala yung ano." Huwag mong lunurin yung sarili mo sa ibang bagay para pag-uwi mo, itutulog mo na lang. Kailangan harapin mo 'to, mga emotional baggage mo 'to. Hindi 'to physical, it's actually going back to the emotion. Ikaw lang naman yung kailangang gumawa ng paraan, minsan kailangan binababa talaga ang pride. 'Di ba nga, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, andoon na pinapala sa'yo ng universe na be humble at saka kaiangat palalo. Ano ba emotions mo ngayon? Two of Swords, 28 building blocks. Alam mo, sa week na 'to, isa sa mga magiging isa sa mga gagawin din ng universe, yung parang yung mga pinanghahawakan mo, yung mga ginawa mong action dati, questionin mo din. Parang may magkakaroon ka ng point na babalik ka dun para intindihin, tama ba 'tong mga pinaggagawa ko? Tama ba 'tong mga tina-target ko? Tama ba 'tong mga Tama ba yung mga sinabi ko nun, yung papaano ako nag-react? Medyo uungkatin 'to ng universe sa'yo. Kumbaga ihaharap ka doon sa mga bagay na kailangan mong intindihin, "Ay, ginawa ko 'to, naging maayos ba? Ano yung naging resulta?" Oo, sabihin natin may iba naging positive,
Pero in total, positive nga ba lahat? O nagpakawala ka or nagbitaw ka ng ano, ng akala mo ginto, yung na akala mo basura yung pala yun yung ginto. It's time for a self-reflection, sabi ng universe. It's time na balikan at mag-check tayo, mag-energy check tayo nung nakaraan natin sa mga pinaggagawa natin. Ano bang hopes and fears mo? Two of Cups, tsaka higher power. Nakakatakot talaga mag-isa. Yes, may mga moments na maganda makapag-isa, especially kung may ginagawa kang trabaho, or may mga task ka, may mga errands ka, may responsibilidad ka na kailangang bigyan pansin. Pero yung mag-isa sa buhay, medyo nakakatakot, nakakalumbay, nakakapagod, nakakabagot. Yun yung isa sa mga takot na nakikita ko dito. And not to mention na parang yung mawalan ka ng control sa mga nangyayari, mawalan ka ng control sa mga nasa paligid mo, medyo mahirap sa pakiramdam. Na parang yung isa pang pakiramdam na yung kinakatakot nakikita ko dito, yung hindi mo alam kung ano yung pwedeng sunod mangyari. Kaya nga nag-overthink eh. Kasi gusto mo secured yung mangyayari. Alam mo, planado mo, kalkulado mo. Pero hindi kasi laging ganun, Aquarius. It's not always that. Kaya nga may tinatawag tayong leap of faith. Kaya may sinasabi nga, di ba, trust the process. Kaya may sinasabi nga na have faith, listen. Kasi yun yung pinapagawa ng universe sa'yo. Yung hope mo lang kasi dito, ginagawa mo kasi temporary na remedy lang. Na sige, magpapaka-busy ako, ito yung gagawin ko. O parang siguro iba, minsan nabablanko yung utak, naglutang-lutangan. Habang siguro nagkakape or nag-yosi, nakaganyan. So, it's a reminder kasi na parang yung ginagawa mo is temporary lang eh, para hindi mo maharap yung mga bagay-bagay. It's time na, paano ko i-put into words? It's time that you act on it. It's time na harapin mo na talaga siya. Harapin mo na sila. Kung kailangan mong bumalik, yeah, it will be hard. Tapos ang dami mamigil din, kasi naman siya yung mali, ganito yung ginawa. Shh, wag. Tingnan mo din, alamin mo yung side ng tao. Dahil ito yung possible future na nakikita natin sa cards mo. Possible immediate future mo. The Hanged Man, tsaka number 44, The Thinker. Well, besides sa hindi magiging maayos, tuloy pa rin na yung lamat doon sa relasyon. Andoon din na na pwede kang ilagay sa sitwasyon ng universe na kung saan yung in-overthink mo, akala mo yun ay kakalabasan, pero yung totoo hindi. Magmi-miss ka sa mga calculations mo o yung pagkakaplano mo. Mami-miss out mo siya hangga't hindi mo inaayos itong mga bagay na to. And isa pa sa nakikita ko sa possible future dito in Giants kay Aquarius is andoon na na baka ikaw maka maulit. Actually nga, hindi baka maulit yung mga nangyari. Ang kinakatakot ko lang dito is baka maapektuhan ng malala yung career mo. Kasi yung career mo, yung kung source of income mo, dahil yung negative na yung thinking mo, pwedeng ma-neglect mo yung mga responsibilities mo at makaapekto to doon. Ang tanong, saan ka pupulutin pagkatas nun? Meron ka bang fallback? So ngayon pa lang, yung pinakaugat, pagalingin mo na, asikasuhin mo, para maiayos at may salba natin yung kabuhayan mo sa dadating na mga araw. So I hope nakatulong po yung reading natin sa'yo at tandaan yung mga readings, they are for guidance purposes. May free will tayo, gamitin natin na maayos. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video.
Kung nais niyo pong suportahan na lumago ang ating channel, you may click also the join button sa baba. At kung naghahanap po kayo ng charms, crystals, tulad neto, at spellworks tulad po ng mga banishing or prosperity, message niyo po ako sa official page natin which is same name, Tarot Page Philippines in Facebook po. So, Aquarius, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. At lagi mong tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you.